Welcome sa first episode ng The Late Reaction. Ako nga pala si O, and this will be a fun reaction sa iba't ibang bagay. Pero this one will be about sa flip top, no? O yung mga rap battles. And very common, very basic. Isang POV na ang fan sa rap battle na nagaganap, no, sa eksena. And tignan natin, this is just my opinion naman. Hindi ko naman to i-DDN. Kung ano lang yung makikita ko, yun lang yung itatackle ko. Yun lang din yung i-react ko. Okay? So, yung i-reaction video ko ay yung M-Site versus Plaridel. Ayan, for my first episode. And nangyari to noong second sight sa flip top. And tara, testing natin. Let's go. Yo, rinig. Malinaw. Basic lang daw sa kanya yung mga technicals. So, sample lang kita ng mga setup na advance parang day zero. Yo, sound check. 12 fucking years sa game, di mo ba ang kalidad at nanatili sa market? Pero kung hahanapan mo ako ng bago, may bit-bit to na gamit. Ito si langit, lupa, at ikaw ang napili kong prospect. 41 years old, piling Lebron, tangina, sa mga tira nakapos. Posterize to sa akin, boss, sa video habang yung tira nakapos. Okay, doon sa first na line ni M-Site parang meron kasing binanggit sa previous battle niya si Plaridel. Ewan ko, hindi ko na maalala kung sino kalaban niya, kung kay Raffian ba yun. Sinabi niya na basic lang daw sa kanya yung technicals in which pinapakita ni M-Site na kaya ko, yung sinasabi mong basic na technical, tignan mo kung kaya mo tong basic ko. Yung technical na kaya kong gawin. Tapos, yun nga, sinabi niya, pinapakita niya ng bago, Langit Lupa, yung bagong tournament ni Flip Top. Ayan, so parang ikaw ang bago kong prospect, sabi niya. Kasi yun yung ginagawa ng Langit Lupa eh. So naghahanap sila ng prospect sa mga bagong minor leagues na rap battle, tapos kinukuha nila. Tapos yun nga, nabuo yung Langit Lupa tournament. Yeah. Nakapos? Posterize to sa akin, boss, sa video habang yung tira nakapos. Di man yang stanalika sa akin, clip at click magtatagpos. Sa unang round, harap-harapan, kitang-kitang tatagos. Parang, ayun, nagbanggit siya ng young stana, ayun, mga bagong terms na parang Gen Z terms, no? Para pinapakita niya kasi matanda na si Plaridel eh. 41 years old na si Plaridel eh. Nabanggit niya kanina eh. So parang pinapakita niya, ito bago. Sabayan mo ako. Parang ganun. Hindi magets kasi sobrang tanda. Ba't pinapayagan pa ni Boss Eric na sumali to? Boss Eric. Laban sa sobrang handa, parang spaghetti sa January to. Galing. Sabi niya, sobrang tanda si Plaridel versus sa kanya, sobrang handa. Sobrang handa kasi si M-Site parang wala akong maalala. Meron ba nag-choke si M-Site? Kung meron man siyang nag-choke na battle kasi, baka na-iway niya rin ng freestyle eh. So, hindi siya hard choke talaga na wala siyang ganun. Tapos, sabi niya, sobrang handa na parang January 2. Sabi niya, di ba? Sobrang handa. Kasi, di ba, pagka January 1, ang dami pang pagkain. Tapos, January 2, yung mga hindi naubos ng January 1, yun yung sobrang handa. So, galing. Napaka-simple, pero kayang-kayang i-execute ni M-Site ng malupit. Anumang araw, anumang buwan, kahit saan pa to umabot, hindi mo ako kayang harapin parang katotohanan ng mga sinasamba mo kurakot. Ow! Bulag-bulag. Ayan, kasi si Plaridel, siya eh. Known na anong tawag doon? DDS, no? So, kasi, hindi ako nagkakamali, parang taga Davao din yata si Plaridel eh.
Same sila ng lugar nila SAC, nila Sixth Threat. Kaya, syempre, roots niya yun di ba? Taga Davao siya, taga Mindanao siya. So, ang pina-pertain ni M-Site is yung mga Duterte o yung grupo ng Duterte. Ganun. Which is ironic kasi dating supporter ng DDS yan, M-Site. Pero, okay. Let's continue. Anumang araw, anumang buwan, kahit saan pa to umabot, hindi mo ako kayang harapin parang katotohanan ng mga sinasamba mo kurakot. Bulag-bulagan ka pare, kaya ka binigyan ng sight. Sobrang hirap paliwanagan ganyan kapag minimal ang light, mga stereotypical na ang sarap iwanang critical ang light, ironic na galit sa CHR. Tapos biglang binigyan ng right. Ayan. So, kaya siya binigyan ng sight, no? M-Site, para daw maliwanagan sa nakikita. Ayan. Minimal light, medyo lang, to continue the flow lang. Critical ang light. Tapos biglang binigyan ng right, no? Kasi 'di ba, kadalasan I think right-handed si M-Site kasi sabi niya binigyan ng right. So yan siguro yung kumbaga punchline na right. Talagang pikit kapag inaabot. Malabo na tong makatap out. Ahon 13 pang Earth Hour kasi isang oras to black out. Yung gameplay mo na Kasi yung Earth Hour every March yata yun, nagpapatay. Everyone is encouraged to turn off yung anything na gumagamit, nagko-consume ng electricity sa bahay for 1 hour. Usually yun parang 7 to 8 or 8 to 9 yun nag-Earth Hour. Pero ako, personally, hindi pa ako hindi ko pa nagawa yung Earth Hour na yun. Pero yun 1 hour na blackout daw kasi nga, pag tinamaan siya ni M-Site, 1 hour na blackout. So, Earth Hour. Let's go. 13 parang Earth Hour kasi isang oras to black out. Yung gameplay mo na paglumaan na para kang gunbound, useless at mukhang tanga parang patient ng lockdown. Sa mga umabot sa Gunbound dyan. So, ayun nga. Lumang laro na nga daw kasi. Tapos, useless na parang face shield sa lockdown. Ang daming may ayaw gumamit ng face shield. Additional protection pero sobrang parang unnecessary na. It adds protection pero unnecessary na. Kaya face shield sa lockdown, useless daw. Para kang gunbound, useless at mukhang tanga parang face shield ng lockdown. At mukhang tanga. Tawag niya sa resort, resort. Di ba may kanta kayong Inhale, Exhale? Saan yun ni-record? May mga pronunciation, no? Tinitira kasi ni M-Site dito yung resort na pronunciation ni Plaridel. May mga parang English-speaking countries or places na gano'n naman talaga yung ganun yung pagbigkas nila. Pero syempre, resort yun, diba? Pero meron doon, usually yung mga English na, British na countries, parang yun yung, medyo madiin sila pagdating sa hard E sila na pag nagbigkas. So, resort. Kaya, may mga ganun gumagamit na resort. We resorted to, we recorded the song. Ayan, kaya binabanggit niya yung, saan kayo nag-record? Pero, unusual nga kasi siya, no? Usually kasi, American English yung sinusunod natin tapos, parang ito, tinitira dito ni M-Site yung pronunciation ni Plaridel. Alright. Continue tayo. Resort. Di ba may kanta kayong Inhale, Exhale? Saan yun ni-record? Resort ang puta. Kaya kahit nasa taas tayo ng poster, walang may paki sa atin. Tangina ka. O di ba? Walang bumabattle sa'yo sa POI kasi hindi ka nila kilala. Hinati mo ba naman yung 0 para maging 0.5? Huwag ka ngang nangaaning. O kaya napapraning kahit
hinati yung 0 para maging 0.5. So may linya din si Plaridel na gano'n. Hinati yung kalaban niya yata si JR0 ba? Hindi ako sure. Pero hinati parang linya ni Plaridel, hinati yung 0 sa point para maging 0.5 daw. So mali yun kasi syempre 0 is indivisible di ba? Dapat kung hinati yung 1, yan, 0.5. Pero yung 0, hindi pwede. Kaya yung tintira niya yung site. Let's go. 5. Huwag kang nangaaning o kaya napapraning kahit doblehin mo yung 0.5 wala ng 0 darating. Sabi na pa kay Sinay, no? 3 gunshots, 2 sa dibdib, tas gumano, no? Utangin mo 4 yun. Tas isa sa ulo. Utangin na, dilima na yun lahat. Akala ko ba strength in numbers, ba't ang hina mo sa math? Pansin ko dito sa part ng round 1 ni M-Site na to, simula hanggang dito, parang parang small, every details na makikita niya. Siguro, parang nung sinusulat ni M-Site to, parang ito yung mga naipon ko na angles kay Plaridel. Tapos, yung bawat angles na yun, parang may subcategory. Tapos, parang yung maliliit na details na yon nilagay niya sa round 1. Kasama na yung pagiging mahina ni Plaridel sa math. Yung sinasabi niya na mahina si Plaridel sa math. Kaya, yun. Parang tingin ko yun yung naging writing process or ni M-Site dito. Paano niya binuo yung round 1 niya. Lahat! Akala ko ba strength in numbers, ba't ang hina mo sa math? Teacher ka pa yan. Pinapasahod gamit buwis ng mamamayan. Kung sa entablado nyo, nagbibigay ka ng karangalan, sa entabladong to, ikaw ang mawawalan. Kaya naman, kahit yung pondo kulang-kulang, sila ay puro sige lang. Alam niyang ninanakawan siya, di lang siya nakikialam kasi di siya marunong magbilang. Tapos medyo, din, no? Kapansin-pansin din kasi na most of ako kung ako lang nakakapansin pala, sorry. Pero maraming maraming teachers sa public school usually supporters ng DDS. Or siguro yun lang din yung algorithm na lumalabas sa akin. Pero yan, marami kong kakilala na public teachers na. So siguro yun yung nakitang angulo ni M-Site. Teacher ka ha, DDS ka ha. Sige. Ito, hindi ka nagsasalita tungkol sa corruption or iba yung sinasabi mo tungkol sa corruption. So, magkaiba tayo ng nakikita at naririnig. So, parang yun yung naging angle ni M-Site kay Plaridel. Kasi teacher si Plaridel. Pero ang alam ko, high school teacher si Plaridel. Nonetheless. So, sige. Yun yung round 1 ni M-Site. So, tuloy muna natin sa round 2 ni Plaridel bago ko comparison. Tapos, iskoran. No? Game! Sa laban ng M-Site versus Marshall Bonifacio. Boss, ginawa ka ng assistant. Pumayag ka nun. Kailanman hindi sa'yo yan ginawa ni Tweng. Parang yung tinutukoy na issue dito ni Plaridel siguro, laban ni M-Site versus Marshall Bonifacio, gubat yata yan. Tapos dumikit si M-Site kay Enigma, parang sinisiksik ni M-Site yung sarili niya kay Enigma. Tapos tinulak ni Enigma si M-Site. So parang yun yung sinasabi niya. Ginamit ni M-Site si Boss Eric. Let's go. Kailanman hindi sa'yo yan ginawa ni Tweng. Sobra akong nagulat. Porkit ikaw lang hindi nag-a-addict sa pricing, ginawa kang tagatulak. Ayun, tulak. 3GS ka talaga, boss. MC, referee, may closeness. Bad trip ang pangit. MC, dikit masyado sa referee. Ano ka? Ref magnet? Kaya ka... Paano ba? Witty siya, pero
Hindi ko alam kung nagamit na eh. Pero for sure, ano na siya eh. Wala na siyang impact eh kasi ewan ko siguro yung pagkaka-deliver na pinilit niya. MC, close sa ref, ano ka, ref magnet. Parang ano eh, ang dating kasi masyadong binibigay ni Plaridel eh. No? Pero okay yun, witty yung line na yun. Kasi hindi lang talaga siya, siguro yung delivery or yung pagkaka-layout ng sulat ni Plaridel kung paano niya sasabihin yun. Siguro may mas maganda pang ano, may mas maganda pang arrangement at saka kung paano niya siguro dineliver yung wow, ref magnet, something like that. Kung comedic ba, pwede, no? Pero hindi kasi, yun nga, isa pa yun, hindi rin kasi comedy talaga yung forte ni Plaridel. Ayan, unimpressed din yung mukha niya. No? Kawawang marsyal, sa laro ay inagawan, trinidor at ninakawan, sinulsulan yung presidente, si Emilio niligawan, sa panalo siya ay eager, kinunsyaba niya yung leader, talagang may basbas ng presidente, para magnakaw ang speaker. Kaya pala Nag-political bars din pala dito si Plaridel, nakalimutan ko na. So from Bonifacio, di ba, laban ni M-Site kay Marshall Bonifacio. Tapos, kinonect niya si M-Site kay Enigma, yung presidente or yung leader ng Flip Top. Tapos, kinonect niya yon para parang maging tao ng presidente si M-Site. Kaya binanggit niya na kaya nakakapagnakaw yung speaker. So parang tinutulak naman or siguro parang nilalatag naman ni Plaridel na na si M-Site ay pula naman, parang gano'n. Presidente, tapos speaker, magnanakaw. So parang Marcos side naman. So, sige, tuloy natin. basbas ng presidente para magnakaw ang speaker. Kaya pala kampante ka sa gera. Tiyak na ang panalo, malalanghap mo na ang pera. Kaya ayos lang na magpuyat at magka-eyebags, may matatanggap namang maleta. Kaya easy win, easy money. Anong niya doon? Parang pinagsama-sama niyang elements yung pagod, eye bag. Siyempre, pag napagod ka, magkaka-eye bag. Yung eye bag, doon niya kinonek yung maleta. Parang gano'n yung nakikita ko. Maganda eh. Impressive yung sulat ni Impressive yung sulat ni Plaridel eh. Pero, or siguro yung thought kung paano niya nabuo yung sulat niya. Witty. Pero hindi siya, parang hindi siya impactful sa tenga, sa mass, siguro sa setup. Tapos yun nga, in delivery. So yun, sayang. Again, siguro mas maganda lang yung pagkaka-arrange. Parang inuna siguro ni Plaridel yung pinrioritize niya yung rhyming. Okay. Yeah. May matatanggap namang maleta. Kaya easy win, easy money. Tila macho dancer sa Adonis, para kalaban ma-abolish. Kinailangan ng accomplice, para ikay maging accomplished. Kaya paldo. Tiba-tiba na naman tong M-Site. Kinikita na niya yung hindi pa natin nakikita. Tila ba meron siyang third eye? Kanang kamay kanya, sa kanya ka rin kumakapit. Para kang babaeng bayaran, babae rin na adik, nagpapagamit ka, ikaw rin ay gumagamit. Kaya sa buhay na konsyerto, umani at kumita. Wala namang kwestiyon sa abilidad mo at rima, pero para umangat pangalan, may kapatid ka na humila. Oo, pinaghirapan mo yung isa buhay ticket, pero pinasingit ka sa pila. Klaro at malinaw. So napunta na si Plaridel doon sa from Marshall Bonifacio to Enigma, papunta sa tulong
doon sa isa buhay. So, tinitira na ni Plaridel yung credibility ni M-Site as isa buhay champion. Kasi okay din, ang ganda nung yung isa buhay ticket pero pinasingit ka sa pila. Ang ganda din, okay din yun. Ano lang, tinulugan lang. Pero para umangat pangalan, may kapatid ka na humila. Oo, pinaghirapan mo yung isa buhay ticket, pero pinasingit ka sa pila. Klaro at malinaw sa kuhang pitik. Yung Mark Phil walang rebuttals, wala na siyang imik. Tunggalian na magtropa, halatang lubhang pilit. Nag-zip ng lip yung lip cramp para ikaw bukang bibig. Uy, ano bang tawag dun? Yung parang opposite, anong tawag sa ano na yun? Anong tawag sa figure of speech? Parang gagamit kang ng dalawang magka-opposite na terms para para gamitin sa isang sentence para gumanda yung pagkaka-layout niya. Sabi niya, yung lip nag-zip ng lip yung lip cramp para ikaw ang bukang bibig. So, ano ba tawag sa ano na yun? Kalimutan ko. Anyways, galing. Ganda nun sana. Para ikaw ang bukang bibig. Lip ng zip. Ang lubhang pilit. Nag-zip ng lip yung lip cramp para ikaw bukang bibig. Karera ay walang lubak. Tila may sebong pampagulong. Indeed, legends are not born. Legends are made kasi meron kang katulong. Kaya ikay tinulak madiin sa'y galawang malagim, hindi sa'yo lahat ang bit-bit mong patalim. Kaya tanong, ikaw ba talaga'y may angking galing o di kaya'y magaling lang mga angkin? Pangit. Tingin ko dahil gas-gas na yung lagi na, or nagamit na kay M-Site yung ano na yan, yung angle nung sa isa buhay. Kaya wala nang impact yung ginagawa ni Plaridel. Kasi lumang angle na siya. Na nahahanapan na lang ni Plaridel ng witty na wordplay, arrangement ng figure of speech, pero hindi na enough para ma-impress pa yung crowd. Pero impressive pa rin yung ginagawa ni Plaridel. Ang Got Bars clothing. Galing lang mga angkin. Pangit ang Got Bars clothing. Sabay talon siya ng palit siya ng topic. Tingnan natin kung itutuloy niya to or commercial lang. Kaya Dos por Dos Costume Party, walang para sa'yo na imbitasyon. Binihisan ka lang ng shernan, makadalo lang sa selebrasyon. Ang paliyabin ng iyong karakter, noon ay ditiyak. Nagkaroon lang ng panggatong, Dos por Dos na inasibak. Alam ng mga OG, alam ng mga true fans, alam ang iyong placement. Sa casual, fans ka lang naging formal na kampyon, ganun ang fashion statement. Kaya kanilang pinagsamahan, may saya, may hirap at pait. May natuwa, may nainis at galit. Ngayon magtiis sa hiya at sakit. Dahil hinubarang ka ng katotohanan, manghiram ka ulit ng damit. Isa buhay recipe, lasang Dinala niya kay Shernan kasi nag-costume si Shernan at saka si M-Site noon sa Dos por Dos battle, pero parang pilit yung parang maitawid lang yung or maisingit niya yung angle na yun. So ang ganda sana, kaso again, ayan, another recycle. Yung una yung isa buhay, tapos yun yung Dos por Dos na binuhat lang daw siya niyan. Share na. Ngayon magtiis sa hiya at sakit dahil hinubarang ka ng katotohanan, manghiram ka ulit ng damit. Isa buhay recipe, lasang lip cram. Dos por Dos, regadong shernan. Tinimpla mo't hinalo hanggang sa pwede nang masubo. At ikaw yung kusinerong unang tumikim sa sarili ninyong luto. At sa pagpunit ng iyong pagkatao, 3GS Luto reference.
Kasi nagbobotohan lang daw sila. Pero, way back, yung panahon ng lumang pa, kalakasan pa ng batch 1, ang luto na issue na kay Batas eh. Kasi laging nananalo si Batas. Umaga nagkaroon ng winning streak si Batas eh. So, yun yung unang luto-luto angle. Alala, nabanggit ko lang. Pero, ayan. Yung ngayon, 3GS. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung angle ng luto. Tinimpla mo't hinalo hanggang sa pwede nang masubo. At ikaw yung kusinerong unang tumikim sa sarili ninyong luto. At sa pagpunit ng iyong pagkatao, konklusyon ko'y natahi. Tumutugma yung ref sa chef para yung hain mas madali. At pag yung luto di bumenta, tiyak lalamig yung ulam. At kampante naman tong chef na may ref siyang pagtataguan. Pistado ka na hoy, nauga ba kita boy? Sa pagsibak unang saging, nabulabog tong unggoy. Kaya iribat mo lang yan lahat. Saging, Sumagot ng Bisaya babalang. reference, Bumoses ng meron pang kasungitan. Dahil at ng ginawa mong kabaluktutan, meron ka namang katwiran. Ganda ng dulo na yun. Ginawa mong kabaluktutan. Ano yung kabaluktutan? Yun nga. Yung paggamit niya kay Arik. Championship niya sa isa buhay na bigay ni Lipcram daw. Tapos, yung binuhat siya ni Shernan sa 2x2. Parang, ano to? Yung ginawa mong kabaluktutan, meron ka namang katwiran kasi laging nagde-defend si M-Site ng side niya when it comes, ayan, pagka nababanggit, nasa battle siya. So, ang ganda nun. Yun na naman eh, gumamit, nakalimutan. Ano yun eh, figure of speech. Opposites. Okay. Irony. Oxymoron. Ayun. Oxymoron. So, yun. Nag-oxymoron si Plaridel. So, kapaluktutan, katwiran, isa. Zip ng lip, bukang bibig. Yan, mahilig si Plaridel sa ganyan. Okay. Game, proceed tayo. Ay, ano pala? Yung pala yung round 1 ni Plaridel. So, round 1 ni M-Site, round 1 ni Plaridel. Ang score ko siguro dito is 10-9. No? Okay yung execution ni M-Site kasi though makita mong nagpapainit pa lang silang parehas. Parang tinatansya nila yung parang yun nga, tingin ko, nilagay muna nila yung mga di nila ganong kalalakas na sulat or angles or what sa round 1. Nagtatansyahan pa lang sila. Wala pang sindakan, wala pang latagan pa lang ng mga obvious na angles. So, pero tinulugan kasi tinulugan si Plaridel dito sa battle dahil yun nga, yung nabanggit ko kanina na siguro may iba pang arrangement na mas okay, witty sana, pero walang impact sa audience, wala ring impact wala nang dating kasi siguro naggasgas na yung mga angles na ginamit niya. Unlike kay M-Site naman, though obvious naman na BBS siya, picture angle, so nabigyan ni M-Site ng hostisya. Yung ano ba yung tawag doon? Panglaban niya, mga words na ginamit niya kay Plaridel. Yun. So, sige. Sige tayo. Round 2, M-Site. Tangin ang mga linyang yan. Siyempre, Puro diba? kapabida. Sinisita mo pa. May mga pumuri nga sa akin nun. Ang tawag doon, props kay Enigma. Tanginang yan. Sa entablado. Ayun lang yung
na isa sa mga napansin ko kay M-Site din, magaling siyang mag-rebat, mahilig din siyang mag-rebat, pero hindi lahat ng rebat niya pasok. Pero witty yun yung props kay Enigma. Kasi props si Enigma, parang ganon. Pero walang dating. Kasi syempre, rebat yun eh. Kung pupuntosan mo yung rebat, para sa akin, mid, parang ganon. Mid yung rebat na yun. Pero hindi ko sinasabing mid lang mag-rebat si M-Site. May mga rebat si M-Site na top. To, ikaw ang lalagapak. Oo, ako ang kanang kamay niya, kaya nga ako yung panapak. Ayun, ginamit niya yung Ang inang to, right. gawin mo namang malikain. Puro ka rep ng rep. Kahit mag-rep ka ng rep, panis ka sa akin. Uy! Antid din nun. Galing nun. Kahit mag-reference ka ng refrigerator, kahit mag-refrigerator ka ng reference, panis ka sa akin. Kasi di ba, pag naglagay ka ng pagkain sa ref, para maiwasang mapanis. Pero yung sa kanya, kahit mag-ref ka ng ref, panis ka sa akin. Galing. Ang inang to, Tatlo na i-rebat niya. pangalan niya sa Dami. Facebook, George Grenade. Boom! Sa Flicktab, Plaridel. Ito, walang kahit anong punchline. Gusto ko lang malaman nyo na ang tunay niyang pangalan, Kim Junel. Legit Kim Junel, naka-check-in to dyan, check nyo sa lobby ng hotel. Pagka sinabi ng mga battle MC ngayon, dati effective pa. Pero ngayon pagka sinabi na, ito wala na to, gusto ko lang sabihin to. Parang may layer na eh. Parang si GL yata nagpasimuno niya. No? Kasi sinabi, Kim Junel. Parang tingin ko mamaya gagamitin niya yung Kim Junel eh. Parang ganun. Nilalatag. Mind conditioning. Siguro kung tama ba ako ng mind conditioning yung ginagawa ni M-Site. Tara, let's. Binigyan niya daw ng pustiso si Rapian para merong souvenir. Gets ko yung veneer, pero ano yung sou? Tangina, pakilinaw. Pag wordplay, dapat dalawa yung meaning ha. Sige nga, pakibilang. Gusto tunog maangas, karahasan ng pinairal, puro pagpapakita ng pangil, hindi makitaan ng wisdom. Kompleto sa rekado sa... Binalik niya yung ngipin reference ni Plaridel. Yung souvenir kasi ginamit ni Plaridel na souvenir. Ano nga ba yung sou? Wala. Ginamit niya lang yung veneer sa souvenir. Kasi binigyan niya nga daw ng postiso. Binalik niya, pakita ng pangil. Wala ka namang wisdom. Yung wisdom tooth dito, kaya nakagaling siya. Yung wisdom tooth, yung pinakadulong molar sa baba. Speaking of which, ang sakit na nung akin. Ilang? Gusto tunog maangas, karahasan ng pinairal, puro pagpapakita ng pangil, hindi makitaan ng wisdom. Pairal at saka wisdom, parang medyo malayo na yung rhyme na. Ia. Pero yung dulo, at saka al. Ano na lang? Slant ba yun? So, hindi na siya ganun sa rhyming sa akin. Kompleto sa recados ang bars at schemes at tanong ay ba't lagi ka nakatodo site? Even if it's just a walk in the park sa beach na to na parang Dolomite. Basta pag ikinasa, kahit sa ang liga, yung mga linya, panatilihing effective. Para mabigyang hustisya yung mga binayad nyo kasi yung hustisya ko hindi selective. Nagsisimula na ulit si M-Site ng BDS na angle. Dolomite, selective justice. Parang binubuelo na ni M-Site. Galing, no? Kung minamind condition niya na yung mga tao. Galing. Tuloy tayo. Pag ikinasa, kahit sa ang liga, yung mga linya, panatilihing effective. Para mabigyang hustisya yung mga binayad nyo kasi yung hustisya ko hindi selective. Lumaban to ng quarantine battles. Naka Denver Nuggets na short. Naka Lakers na jersey. Naka Hornets na cap. Buti, hindi ka binatukan ni Enigma. Kasi iha, mali ka lang, pinasukan mo na liga. Yung buti, hindi ka
binatukan ni Enigma, mali ka ng pinasukan na liga. Linya ni Looney. Tapos, ginamit ni Looney yung kay Saito, hindi yung nagkakamali. O kay Gap. Iha, mali ka ng pinasukan mo na liga. Buti hindi ka pinalayas ni Enigma. Parang ganun. Kasi parang ganun din mismo yung sinabi ni MSI. Liga. Kasi nga, si Plaridel, naka-basketball, Ultimate Fan Starter Pack. Iba't ibang team yung, niya, suot niya. Kaya, NBA, kumbaga. Sinabihan siya, mali ka ng pinasukan mo na liga. Iha, mali ka nang pinasukan mo na liga! Tanginang to all-star swag. Tinalo mo si Poison at Slack. Lahat ng tinalo mo nag-joke, di ba? Leche, tumalo ka ng naka-A-game, huwag kang umasa sa swerte. Ikaw ang kauna-unahang beneficiary ng veto. Oo, alam ko. Battle nila ni Slack 1. Choke si Slack 1 ng third round. Tapos, after nung botohan, si Slack yung... Malakas kasi yung round 1 and round 2 ni Slack. Parang hindi lang binaliwala ng judges. Pero, binito ni Enigma after yung video, binito ni Enigma yun. Binigay niya yung panalo kay Plaridel. Kasi, kumbaga parang, sabihin na natin per round, Plaridel, Slack 1. Parang 8-9, 8-9. Tapos ito, 8 pa din, pero yung kay Slack 1, 4 na lang kasi nga nag-choke na siya. So definitely, si Slack yung talo doon. Binito ni Enigma. Yun yung angle na ginagamit. Si Plaridel lang kauna-una beneficiary ng veto. Binito siya o yung isa sa walang bahala yung boto para masunod yung gusto, no? Yung, pwede naman yung gusto or yung mas dapat. Parang gano'n. Wala, hindi mo yung kasalanan. Pero bakit hindi ka naman nalo-nalo kapag kumpleto na rounds ng kalaban? Kagaya kay Plasma, pinagbintangan mo nagsasyabu, ang laki-laki ng tao. Paratang ng kung ano-ano, puro invento. Tapos yung mga kalaban may kabit daw, puro fake news. Ano pang i-expect nyo? Another DDS angle na naman, fake news daw. O DDS kasi parang hilig mo gano'n ng fake news. Mga toxic na DDS, hilig sila sa fake news or hindi naman mahilig pero parang madali silang maniwala sa fake news. Kaya angle ni MSI. Hindi niya sinasabi direct pero alam mo na. Unspoken. Maglalatag ng argumento, tapos pag hinanapan mo ng patunay, wala siyang mahagilap. Pati nga yung mga script nila na pang Facebook, comment section, binabanat niya sa flip top. O sige lang, tuloy mo lang. Magbubunga din ang kakahimod. At yung mga tulad mong blind follower ang pinakaunang matatalisod. At ngayon, napalapit na sa danger yung mga tulad ng fame whore na baka dumi na on pay, pero sanay na umandar the table. Nakahanda na yung payment, you always get what you pay for. Nakaabang na sa basement, di ka na pwede mag-grind, check, tapos to agad in a day, share, para pakyawan na label. Kasi gagawin ko tong pay, share, yung mga tahi naka-stable. Para ba siyang naka-play, dead, steady na lang at stable. Kung dumating ang enabler, makakauwi kang disabled. Grabe yung AB niya doon, no? Hindi. AB na yung rhyming, lahat connected pa. Galing, isa pa. Okay. Na on pay, pero sanay na umandar the table. Nakahanda na yung payment, you always get what you pay for. Nakaabang na sa basement, di ka na pwede mag-grind, check, tapos to agad in a day, share, para pakyawan na label. Kasi gagawin ko tong pay, share, yung mga tahi naka-stable. Para ba siyang naka-play, dead, steady na lang at stable. Kung dumating ang enabler, makakauwi kang disabled. Slowly, wala. Mas yun.
Ikaw na. Round 2 game. Lakas ng round 2 ni M-Site. Grabe. Hindi man ganun kalakas sa crowd na kagaya ng ini-expect natin. Siguro pagod na rin kasi alam ko last na battle ng second site to eh. So kung sakali man, baka pagod na rin yung crowd. Pero, garahan, ganda ng sulat yun. Yung ABAB niya na yun. Yung payment, paycheck, you get what you pay for, you get what you pay for, yung, play dead, stay dead, stable, parang ganun. Tapos, kung dumating kang enabler, uuwi kang disabled. Galing, lakas nun. Hirap tapatan, pero tingnan natin. Plaridel round 2. Pinangalandakan ko daw yung aking natapos. Aking profesyon, diploma over diskarte. Aking pagiging mabuting estudyante. Napansin ko yung opening niya. Pinangalandakan ko daw yung aking natapos. Parang written siya ni Plaridel na ano tawag dito? Pinipredict niya yung gagawin ni site, yung gagamitin ni site na linya. Pero hindi parang wala akong maalala na nagsabi si site, no, correct me if I'm wrong, pero parang wala namang sinabi na na pinagyayabang mo pang teacher ka. Parang wala naman siyang gano'n. Kung meron man, baka hindi ganun tumata. Pero, ang pangit tuloy, nagmumukha siyang may maisulat ka lang, may maispit ka lang. Pero kung, ganda ng payoff nun, kung sakaling ginawa talaga ni M-Site ng round 2 yun na yabang mong teacher ka, pinagmamalaki mo pa, tapos ira-round 2 niya yan. Kung ano man yung nakahalatag niya na yan na, pinagmamayabang ko daw yung aking profession. Yung lakas sana nun. So, yun. Walang dating sa akin. Pero tuloy natin. Tingnan natin kung ano yung setup niya. Pinangalandakan ko daw yung aking natapos. Aking profesyon, diploma over diskarte. Aking pagiging mabuting estudyante. Ikaw, ano pala dapat ipagmalaki? Yung nag-cutting classes ka, tapos tumalong ka sa bakod? Pangarap ng nanay mo, maging pulis ka, pero pinili mo maging tanod. Yun. Hindi, mas nawalan ng dating kasi para ma-set niya yung pangmamaliit niya kay M-Site, pinapalabas niya muna na sinishame siya. Yung natapos niya, sinishame niyo. Parang ganun. Kung may term mo na profession or career shaming. Parang ganyan. Yun yung pinapalabas niya lang yun ni Plaridel. Wala naman sinabing ganun si M-Site. Kaya ang pangit tuloy, wala. Gusto mo maging police, gusto na namin maging police, naging tanod ka lang. Wala. Parang dating. Tuloy natin. Pangarap ng nanay mo, maging pulis ka, pero pinili mo maging tanod. Roving, freestyle, tara kape, rapper na tanod starter pack. Ano pa? Yung pumasok ka na lasing para sabihin na gangster, ever ready wants to go big, gusto maging tiger. Alala niyo si Tiger? Yung na-trending online. Though, ayoko din nung yung sakit sa ulo, parang public enemy ka, o sakit ka sa ulo ng mga teacher, sakit ka sa ulo ng magulang mo. Siyempre, pangit naman yun. Pero, parang, pangit din kasi yung latag ni Plaridel, parang, wala naman akong sinabing ganun sa battle natin. Or baka may sinabi sa M-Site na ganun sa previous battles niya, hindi ko na lang maalala. Pero yun yung pinapalabas ni M-Site na nagpapaka-rascal ka, nagpapaka-misfit ka, pero maganda ba yun? Parang ganun. Ganun siya ni Plaridel. Maging tiger. Alala niyo si Tiger? Yung na-trending online. Well, kung hindi, I will unlock the truth sa dinala kong susi. Ever ready? Gusto maging tiger? Isang malaki na pusi. Ano ba? Payabangan, all in.
May teacher kang napa-walk out. Ako, kaya kong bumili ng ticket kahit presyo pang walk-in. Don't get me wrong, walang masama sa pagiging tanod. Makinig muna, Pips. Akin lang, huwag nating pigilan kabataan mag-aral ng mabuti. Tigilan mo yan, please. Mali yung ikaw yung nang de-discourage. Ikaw pa yung may courage na mang-dis. Galing na. Ikaw na yung nang di-discourage. Ikaw pa yung may courage mang this. Pero kasi, wala naman sinabi si M-Site na ganun dyan. Sige nga, baka nga sa ibang battle yan. Hindi ko na maalala. Dami na kasi battle ni M-Site. Anyways, let's go. Ano natin? Yung nang de-discourage, ikaw pa yung may courage na mang-dis. Tinawag mo pang nerd si GL? Porket good student yung tao, kinukutsa mo pa? Bakit? Pag nahuli mong nagda-drugs yung anak mo, matutuwa ka ba? Ulul! Kaka-streets mo. Baka yun. Sa battle nila ni GL, medyo matagal na kasi pandemic yan. Hindi ko na maalala yung hindi pa remarkable si GL nun kagaya ng ngayon. Pero siguro yun yung Disney or yun yung angle M-Site na ginamit kay GL na nerd ka, and studious ka, ako misfit lang, yan, batang kalye, cutting, etc. So yun siguro yung pinagagalingan ni Plaridel. Sorry na Plaridel. Tuloy na lang natin, okay? Drugs yung anak mo, matutuwa ka ba? Ulul! Kaka-street smart mo yan. Baka ka humingal, baka ka magsisi. Street smart ka, ako, expressway legal, 400cc, and I have my seat, and I have my throne. May-ari ka ng Motus, I'm a league of my own. Spoiled brat, sige, tantrums. Ganda nun, no? May-ari ka ng Motus, I'm a league of my own. Baga sinasabi niya, si M-Site may sarili kang liga. Ako may sarili akong liga. Parang ganun. Galing. Nice one. Kaso wala tinulugan na siya ng tao. Simulan na kasi. Buhat mo sarili mong bangko, ako, buhat ko buong classroom. Same lang naman tayo ng aspirations, goals. We pray and we dream. The difference is, you only have the streets. Ako, I have ways and means. Parang ano man tawag doon? Na-discredit yung unang part ng second round ni Plaridel kasi nagyayabang na siya. No? Pero ang ganda yung itong sinabi niya, you have the streets, I have the ways and means. So, yung wordplay ng way at saka ng street, tapos yung way at saka ng means, nagamit niya na maganda. Ituloy natin. Galing nun. Kaya, I have ways and means. Simple lang naman ang aking pinupunto. Sa paaralan, tinuturo ko yung tama at mali. Sa kalye, magkakamali ka muna bago ka matuto. Tapos sasabihin mo kay Lucas na kontrolado mo kami, na hawak aming kapalaran, na alam mo aming destinasyon, alam mo aming hangganan. Bakit? Nung ako'y nakipagkamay, natansya mo ba't sinukat? Ramdam mo yung kalyo ko, di ba? Pero hindi aking mga binuhat. Pwede mo rin akong bintahan ng maling kulay kung yun talaga yung asal mo. Pwede mo rin akong guhitan, pero hindi yung palad ko. Pwede mo rin akong aralin, ikaw muna'y madadapa. Braille reading sa mga bulag. Bago mo ako basahin, ikaw muna'y mangangapa. Pwede mo rin akong gayahin, di pwedeng pagnasahan. Nahawakan mo lang yung palad ko kanina, hindi aking kapalaran. Kaya ang sabihing Galing nun yung pwede mo kong gayahin, hindi mo ko pwedeng pagnasahan. Nahawakan mo lang yung aking palad, hindi ang aking kapalaran. Ano na naman yun eh, parang figure of speech na naman yun eh, na hindi ko na naman alam kung anong tawag eh. Kasi parang nagdo-double down siya. Tama ba? Pwede mo to, kahit ginawa na ni Romano yan eh. Pwede mo akong gayahin, pero hindi ka pwedeng maging ako, parang ganun. Kay Poison yata yan. Dahil sa Mokojin angle ni, para kay Poison. Gawa na ni Romano yun eh. Rest in peace, Romano. Kaya kahit maganda, ang ganda nun eh, ganda nung ginawa niya eh. Kaso kahit maganda, tinulugan ng tao kasi parang nagawa na yan. Parang ano na yan.
kung meron mang maano doon, ma-amaze doon, eh, baka hindi nila alam yung kay Romano na part. Ginawa na ni Romano yun. Tara, continue tayo. Kontrolado mo kami, nagbibigay ba sa'yo ng kilig? Tandaan mong hindi nakakapugot ng ulo yung paghawak sa leeg. Ngayon mapapangga ka lang ng sarili mong pandar. Ika'y mauungusan at sa paggulong ng iyong palad mo yung nagulungan. Kasi pag nauuna ang yabang, walang aral na nakahagip. Hinahabol ka lang ng ganti, karma ay nasasabik. Matarik yung pataas, hingal pagpapanik. At pag nahulog ka sa bangin, walang akyatan pabalik. At itanim sa iyong kokote. Another figure of speech na hindi ko naman alam kung ano. Hulog sa bangin, akyat, pabalik, ganti, karma. Ganda ng maganda yung choices of, parang choices of words na gagamitin niya for the line. Pero, siguro yan, delivery, hindi, maganda naman delivery niya this time eh. Okay yung delivery ni Clary eh. Parang nakukulangan lang ako sa siguro nga kasi na siya eh, nasira na siya ng first round niya tsaka yung yung second round niya medyo na lang, striving na siya. Pero tignan natin, tuloy natin to. Sa maduming isip ay panghugas. Magsilbi sana ng paalala. Ito sana ay di kumupas. Na kung kahapon ginawa mong aral, lagi meron kang panlunas. At pag tama desisyon mo ngayon, kontrolado mo ang bukas. Ganun. Tama. Diba? Anong i-expect mo sa tomorrow mo? Mag-i-expect ka ba na maganda sa tomorrow mo kung pangit yung ginawa mo ngayon? Let's say, nanggulpi ka ng tao sa labas. Tingin mo ba bukas walang gaganti sa'yo? Hindi ka ba nabubuhay na nakalingon palagi sa balikat? Kasi nga may ginawa kang kalokohan ngayon, pananagutan mo bukas. So, yun. Para kontrolado mo yung bukas, maganda yung gawin mo ngayong araw. Galing nun. Siguro, para sa round 2 nilang dalawa, M-Site Plaridel, pa rin ako? 10-9 pa rin ako. Kasi maganda yung rounds nilang parehas, pero mas umibabaw lang din talaga yung mga sulat ni M-Site. Yung rebat ni M-Site medyo malabnaw, pero nonetheless nagrebat siya. Si Plaridel hindi nagrebat, pero yun nga yung setup niya kanina na parang pinangangalandakan, tapos maya-maya nagyabang na talaga siya. Hanggang sa nawala na talaga yung pambuhat niya, panghatak niya sa tao. Hindi niya na mabigyan ng yung mga angles niya na pwede na. Maganda. Ito yung panghuli niya. Yung akyat. Hulog, akyat. Ganti, karma. Okay. Kaso, wala nang dating sa mga tao. Kasi parang naset na yung utak nila. Maaaring kagagawan din ni M-Site yun. Maaaring yung mental conditioning na ginawa ni M-Site. Ang galing nun. But, anyways, tingnan natin itong ayun na. 10, M-Site, Plaridel, 9 para sa round 2. Tuloy natin round 3. Last round. Kontrolado mo ang bukas. Yun ay kung aabutan ka pa, leche ka. Ba't ka bibili ng walk-in price, MC ka? Tanga ang puta. Huwag nyo nang pansinin yung mga banat niyang average. Ayan, yung mga ganun. Di ba? Sabi ko, mga minute details na lang pinapatos na ni M-Site. Parang ginawa yung sulat niya sa round 1. Siguro ganun talaga si Site. Mahilig talaga siyang mamuna ng maliliit na details. Tumatatak sa kanya. Ready siyang ibalik. Yan siguro yan. Ganun talaga siya. Alright. Tuloy natin. Let's go. Tingnan nyo, invento, nagkakating daw ako, scholar ako, elementary, high school hanggang college. Tanginan to, kaya itong mga linya niya sa akin ay daig. Yes, you're a league of your own, but I'm out of your league. Uy, yun. Yun malakas na ribat. Yun malakas na ribat. Kasi ang lakas ng sulat na yun eh.
may-ari ka ng Motus, I'm a league of my own. Kung binalik niya, you're a league of your own, yes. Iba ka. Pero I'm out of your league, hindi mo ko kaya pa rin. Galing nun, galing nun. Yun, malakas na rebat, M-Site. Iba naman. Galing, galing. Tanginan to, kaya itong mga linya niya sa akin ay daig. Yes, you're a league of your own, but I'm out of your league. Tanginan to, paborito niyang gawin? Mag-share ng fake news. Tapos pag pinakitaan mo ng resibo, i-delete. Ayan. So, nagsabi na ng fake news si M-Site kanina. Tama nga, sir. Parang minamind condition niya na yung tao. Balik ko to. Fake news. Fake news ulit. So, Pag nakakita ng AI, Sarah nakikipagkamay sa magbibigay ng gas, kinikilig. ayan na. Magpiprint ng karton, susuotan ng jacket, susubukan ng pagkain, nakakabagabag. Dito nga sa flip top, pag bumoto, pinapaliwanag yung gusto nyong iboto, di nagpapaliwanag. Dito, ginagamit na ni M-Site yung issue, no? Current events na issue. Kasi parang ano bang tawag doon? Train ride, dick ride. Sinasabayan niya na yung mainit na topic. Kumbaga kung naabutan ni M-Site yung tumakbo si Bato na dapat, baka gamitin niya yun eh. Kaso parang hindi yata umabot April 25, 26 kasi ito eh. Kailan lang nadapa si Bato eh. Parang may ganun si M-Site. Or siguro dito lang sa battle na to. So yun yung part na tingin ko, di ba kasi laging handa si M-Site, dun siya bumuhos na, ito yung gagawin ko. Durog kang Plaridel ka, parang gano'n. So, sinasabayan ni M-Site yung current events. Ang galing naman. So, Kim Junel, paano ka kaya magturo sa mga estudyante mo kapag history yung subject? Paano mo pinapaliwanag kung sino yung sumulat ng Noli at Elpili at yung pinakarason kung bakit? Tapos pag naiisip kong taon-taon, paulit-ulit nyo yung tinatapik, ang sakit sa anit. Sa mga estudyante, payag kayo, yung nagbibigay ng test, di marunong mag-fact check. May dumating lang na oil tanker, pangalan Sarah Sky, may post agad to. Para kang sintubre. Kahit Brunei, di kayo bibigyan ng gas kasi hari nyo si Roque. Didilis, balag, karton, maleta, nagtatalo-talo pa talaga itong mga gago na to. O kay Imelda, may mga pinawing alahas. Sa inyo naman, may nakatagong bato. Speaking of bato, mga suntok mo parang bato kasi hindi pumapasok. ginamit niya pala si Bato hanggang doon sa hindi pumapasok. Pero yung tumakbo at nadapa sa hagdan, parang hindi na mabot dito yun. Pero, yun. So parang dinidecribe nga ni M-Site yung current events. Siyempre, fresh pa sa utak ng mga tao yan. Gamitin ko to. Yung iba naman, pabalik-balik ng Europa, ginawang hagdan, kakapanig panaog. Meron pang nagtago sa Europe, tas nahuli lang sa checkpoint. Tang-ilang yan. O sige, tama na lang yung ibang bansa. Pag-usapan naman natin yung sa mga Pinas lang. Pag-usapan naman natin yung sa mga Pinas lang. EJK kasi parang affected si M-Site. Ano to personal to Tingin ko affected si M-Site sa EJK. Maaaring kakilala ka mag-anak siya na natamaan ng EJK or kakilala ng kakilala na ikwento sa kanya. Or talagang napuno na lang si Site. Tapos, sige, babato ko na tong ano na to. Buisit na to, mali ako nang sinuportahan. Parang gano'n na yung sinasabi ni Site dito. Yung nakikita, napipicture ko kung ba't ginawa ni Site tong round 3 na to. Para sa mga maagang nabawian ng buhay
at sa pagpatak ng mga luha. Para sa kanya, masagana ang pamumuno sa dami pa namang naging pataba sa lupa. May mga batang inosenteng nadamay, teacher ka! May nawalan ng anak, kapatid at pamangkin. Loyalty mo wala sa bayan, putang ina mo si Plaridel ka pa man din. Yung intensity ng maging emotion na pinapakita ni Sight sa delivery niya na kikerry or paano ba? Parang nararamdaman ng tao kaya sila din nagre-react. Dagdag, no? Additional doon sa reaction nila. Pero hindi ganun kalakas yung reaction kasi nakikinig sila kay Sight. Parang, putya, seryoso na to ah. Parang, ano na to, hindi na battle to ah. Parang ganun na yun eh. Kaya, parang ganun lang nung una. Tapos biglang lumakas na lang nung dulo. But after nung setup. Yun. Plaridel, mahiya ka kila Luna. Hanggang ngayon, ikay birheng naniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Linya ni Antonio Luna. Ni Antonio Luna sa yung kay John Arcilla na palabas. Sinabi niya yan about sa American. Yun yung reference ni M-Sight dito. Naniniwala sa pag-ibig ng isang puta. Musunod ng walang tanong kung susumahin ay alipin na to. Nakasuporta sa mga taong dahilan kung ba't sa sariling bayan ay para pa rin bilanggo. Na para sila makalanghap na sariwang hangin, tayo ang naghihingalo. Nakayuko na ako sa sobrang papa ng tingin ko sa'yo. Kaya pala niya ginanon yung mic, no? Plaridel. Siniset up niya pala. Nakayuko na ako. Sobrang baba ng tingin ko sa'yo. Ano? Iyak na lang kayo? Humanda kayo sa 2028? O ba't? Sino bang nabudol? Kami ba? Tinutulan na yan dating-dati pa. Putang ina mga propagandang meaningless. At oo, tang ina mo nang gagaling to sa dating kapwa mo DDS. Yun yung nagbigay bigat dito sa round 3 ni M-Sight kasi titirain ko yung DDS pero aminin ko dati akong DDS. Kaya nakikinig yung mga tao, uy, ba't tinitira niya yung DDS? Dati kumanta pa to sila ni Shernan at saka ni Lilijan noon ng ng parang campaign song para kay Duterte ah. Ba't ngayon tinitira niya na yung tinitira niya na si Duterte parang Sino kayang kinampanya ni M-Sight noong 2022? Nag-BBM din kaya to si M-Sight? O nagsara lang siya? Or nagka-camping na siya noon? Pero, yung realizations ni M-Sight, gaano kaya kanya kaaga na ano yung realizations niya? Galing, lakas nun. Dating BBS. Yun yung nagpabigat, yun yung nagpabigat ng kanyang yung context ng round 3 niya. Lakas. Ano? Budol? Tayo na tinutulan na yan dating-dati pa. Anong unity? Pwe! Pilipino! Laban sa mga mapang-abuso, yun ang tunay na pagkakaisa! E paano kung yung mga pinagdaanan ng iba, yun naman ang maranasan mo? Ikaw naman yung malagay sa sitwasyon na dating nilalait-lait at tinatawan-tawanan nyo. Paano kung ikaw naman yung walang kalaban-laban? Paano pag nagkaganto? Tipong wala na sa guhit ng palad, wala na sa kalyo, kundi nasa dulo ng daliri yung kapalaran mo. Ginamit ni Plaridel yung kalyo, guhit ng palad. Tapos nagamit ni M-Sight sa kanya ng parang rebat yung dating ng effective lupit. Ang ganda ng placing, kung sakali man nagkapalit sila ng round o ng turn, parang ang lakas pa rin naman nung kay M-Sight na yun eh. Pero grabe yun. Tindi na. Sabay, bang
Bang! Sa magkabilang tuhod habang sa sahig nakatukod ang mga kamao. Parang idolo mo, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatakbo. Wala akong pake kahit marami saksi o sa harapan pa ng lente. Ikaw naman ang magmakaawa. Tama na po, tama na po. Tangina mo, may basbasto ng presidente. Bang! Nagiba na si Plaridel. Pero round the M site, siyempre yung pinakamalakas, grabe yung intensity nun. Pataas. Round 1, 2, 3. Pinakamalakas yun. Pero no need na to further explain. Proceed tayo kay Plaridel. Maka Duterte daw ako. Adik kasi yung lola mo. Idol mo Trillanes. Game, game. Parang yung tango ni M-site na yan. Inoohan mo lang yung sinabi ko. Parang ganun. Nabasag si Plaridel. Tingin ko may rebat siyang inaayos eh. Kasi hindi niya na nailatag. So anyways, let's go. Game. Round 3, Plaridel. Kasalanan na ba bumuo ng pamilya na winasak ng iba? Yan ang pabibo niyang pautot. Yung written ni Plaridel, hindi na pasagot doon sa rounds ni M-site. Round 3 ni M-site. Ngayon, yun yung importance ng round, o kung sino yung manalo sa toss coin, kung sino yung unang titira. Kasi, kung maganda, kagaya niyan, ang ganda ng latag nung kay M-site. Pag hindi sinagot nung round ni Plaridel yan, wala na. Diba? Kagaya nung kay battle ni Poison 13 at saka ni GL, kahit unang tumira si Poison, malakas sana yung material ni GL, kaso sobrang lakas ng material ni Poison. Kahit hindi nagkaroon ng recency bias. Talagang pandurugan, parang ganun yung yung nangyari dito. Wala, di mo naman sinagot yung sinabi nung nauna eh. Kaya ka nga second turn eh. Ayan. Pero, anyways, panoorin natin. Tuloy natin, Plaridel. Tingnan natin yung nakalatag niya. Magaling, magaling, magaling. Knight in shining armor, tagapagligtas. Pero sa Yung mukha ni... Wala. Yung mukha ni Sir Enigma, parang... Sige, tingnan natin. Kung anong ibibitaw mo. Kasi fund din si Sir Eric sa si Boss Eric. Fund din siya sa mga taga Mindanao niya na MC. Oo si Plaridel. Tapos si Article Clifted, taga Mindanao din nga ba yun? Ang sumunod na kalaban ni M-site. Knight in shining armor, tagapagligtas. Pero sa kada event, may chicks to dyan, may chicks to rito. Pag may babaeng dumaan, 360 yung head turn na parang eksorsismo. Talaga bang tagapagligtas ang... Wala na, parang sobrang babaw na no? Tinira ko yung belief mo. Yung pagiging BBS mo. Tapos titirahin mo lang yung pagiging lapitin ko sa chicks. O lapitin sa chicks ang sinabi ko, site ha. Hindi ko sinabing chick boy ka naman talaga. Yun. Parang wala na. Hindi na ng mga tao. Hindi na daman ng mga tao yun. Linya ni Plaridel. Ang iyong misyon, pero masama din intensyon. Para lang administrasyon, aayudahan tayo ng sardinas, nanakawan ng bilyon. Tagapagligtas o propeta, pero emotionally, asawa, kinulata. Emotionally, asawa, kinulata. Basag na si Plaridel. Emotionally, asawa, kinulata. Ibang bebot, tumungga ka. Mistula ka si Moses kasi may bitch kang pinuka ka. Your wife thought that you're a gift from the gods. You one sneaky motherfucker. Sa isang whore nakaakbay. Ma'am, yung knight in shining armor mo, madam, sa Trojan horse nakasakay. Di mo ramdam ang kanyang hapdi at panagoy. Ang manhid mo pa, boy. Last resort ka na. Nag-Knight in Shining Armor reference nga ba si M-site dati nung sa kay yata. Kung
Kung hindi kay GL, kay Triple yata na battle yun. Parang ganun. Kasi doon na tinitira yung ano ni M-Site eh. Yung pinanindigan niya yung napangasawa niya na single mom yata eh. Tapos, ayun na. Kaya Knight in Shining Armor yung angle ni Plaridel. Siningitan niya ng konting administrasyon pero wala, parang walang dating. Hindi niya naman minaximize ng maayos. ng asawa mo sa ibang beach ka lumangoy. Pero useless na, even if you swim your heart out. Ginamit niya yung beach, dagat. Ginamit niya yung reference na yun twice. So, wala. Parang medyo malamya na yung delivery or yung impact. Malamya na yung impact ng reference na yun. Michael Phelps to pag nag-freestyle, kaya champion ng tryouts. Kaya patay mali ka na lang, love. Huwag ka nang pumapalag. Sa tulad mong nagbubulag-bulagan, hypnotismo tumatalab. Ayo, anong pinagkaiba mo sa ex ng asawa mo? Garapalan ng pangit, mga asal ay ganid. Dalawang demonyong nagkakarera gustong makaranas ng langit. Yung round 3 na ganyan ka-personal, kupal na version or kupal na angle, kupal na play, parang hindi effective siya sa ibang battle siguro. Yun nga, yung importance ng mauna kang titira is na set ni M-Site yung tone. Kung halimbawa tinira ni M-Site yung buhay ni Plaridel as tatay o asawa o partner, tapos yan yung ginamit ni Plaridel, siguro maganda yung laban ng round 3 nila. Pero since mas malawak, mas malalim yung angle ni M-Site na yun nga, belief as being DDS, yung tinira niya, wala nang bawi si Plaridel dito. Kaigit! Kasi M-Site ever ready, karakter na vice versa. Yung isa, good father and provider. Yung isa naman, taong manyakis at bully. Ever ready, isang maamo na pusa. M-Site, among mahilig sa pusi. Among mahilig sa pusi. Kaya, shit. Wala, nabasag siya. Kaya kawawa si wifey, golden rule, ni-reverse nitong putang ina. Quote and quote, gagawin ko sa'yo yung ginawa sa'yo ng iba. At Bisaya ka nga ba talaga? Pwes mother tongue sa mother tongue, puro babae naglamutak. Magkaalaman sino tigasin, sino nga ba yung panukat? Ikaw na may dila na panghiwa, ikaw na may dila na panugat, or ako na pure breed na Bisaya na ang dila ay makunat. Bisaya sa salita versus Bisaya sa dugo. Bisaya pag nagsasalita tiyak tong madugo. Baseball bat sa iyong bungo, luggage cadaver, salvage massacre, duct tape sa iyong bibig para may language barrier. Savage question, sir, Bisaya ka nga ba talaga? Pwes tumahan ka na dudong, may dial sa dialect. Tumawag ka ng tulong pagkat di naturong. Dial sa dialect. Tumawag ka ng tulong kasi nag-horror core naman siya ngayon dito. Kumbaga yung parusa niya sa pagiging loko-loko niyang partner, yung nililay down ni Plaridel, is ito yung parusa ko sa'yo. Horror core. Basag na bote, panaksak, deep wounds, deep cut, aiming for your weak spot. Wala akong dalang kutsilyo na-claim mo lang yung beer stab. Shit, wak, mapapaihi to nang wala sa... Wala ko na lang dyan, nadali na yung beer stab. Parang yung souvenir niya lang din yun. Souvenir? Parang yung beer stab. Kasi bear stab, wala na akong bear stab na word. Beer stab. Pero yung beer stab. Siguro sinabi niya, wala akong dalang kutsilyo pero binasag ko yung bote ng serbesa. Nakuha mo yung beer stab. Yun, pwede yun. So parang wala siyang ganyan. Balikan ko nga. Nabungol na ako. Ayal sa dialect, tumawag ka ng tulong pagkat di naturong. Basag na bote, panaksak, deep wounds, deep cut, aiming for your weak spot.
Wala kang dalang kutsilyo ha. Na-claim mo lang yung beer stab. Shit, what? Mapapaihin to nang wala sa oras. Napainom ng diuretics. Pananaksak ko yung in and out parang nasa biometrics. Ayan, parang hindi na nag-i-stand out yung supposedly connecting words niya kasi siguro yung arrangement lang, yung placing. Masyadong malayo yung basag na bote. Kaya nakalimutan ko siya na nabanggit pala siya ni Plaridel doon sa unang part ng bara niya. So, sige, tuloy lang. Wala, tulog na yung tao. Tuloy tayo. Diuretics, pananaksak ko yung in and out parang nasa biometrics. Butcher skills na basic, mag-uunahan na sa paghiwa. Yung pagsirit di tumila, maglalabasan mga pare. Tapos na ba yung misa? Kaya mga marites halina, inyong paligiran, inyong kagiliwan. Sa mga nauuhaw pa sa chismis, may gripo sa tagiliran. Kaya Bisaya, M-site ever ready, sa isang kahon nililigpit. Ipipilit, isisiksik, espasyo maninikip, katawan manliliit, para ma-justify nating lahat, pinaka-cute ka sa 3GS. Side 15, M-side versus Plaridel. Mag-i-expong beses para sa kanilang pareho. Boto na muna ito. 5-0. Mag-i-act tayo lahat para kay M-side. So, yan, yung round 3 nila, ganun pa rin. M-site Plaridel 10-9. So, yung average na 10-9 M-site in favor of M-site. Sobrang lakas sobrang ganda ng sulat ng pin-repair na angle ni M-site. Sobrang ganda, sobrang intense ng delivery niya. Ayan, tapos, ang ganda pa ng structure. Tapos, yung in comparison naman, sa round 3 to in comparison naman sa round 3 ni Plaridel, na since nauna nga si M-site, dapat i-disarm mo yun. Ang pangit ng rebat ni, pumangit na, nakita mo yung actions ni Plaridel, parang nabasag na yung niya, yung prep niya, no? Nabasag na eh. Kaya parang nag-choke na siya, nagkaroon na siya ng gano'n. O 10-8 pa nga eh, no? Kasi parang 2-3 beses siya nag-choke. Tapos, hindi niya nasagot yung wala sa written niya yung DDS, hindi niya nasagot. Pero not necessarily, hindi ko sinasabing porket hindi nasagot, talo na ha. Na may mga ibang battle na kahit hindi nasagot yung unang tira ng round 3 is malakas pa rin siya. Tapos, ayun nga, yung belief ng pagiging DDS, sasagutan mo lang ako ng pagiging malapitin ng chicks. Wala, parang kupal sa asawa. Parang hindi siya, kahit sabihin mo magkaibang timbangan yun, alam mo pa rin na mas mabigat yung ginamit ni M-site na angulo. So, ayun. 5-0 para kay M-site. And yun din naman ang boto ko. 5-0 para kay M-site. So, yun. That's it. Para sa aking unang episode ng Delayed Reaction. So, kung nagustuhan niyo yun, please like this video. Subscribe na rin kayo. Bagong-bago pa tong channel ko, page ko. So, please, supportahan nyo kung nagustuhan nyo and comment kayo kung sino yung gusto nyo pa natin. Mabigyan natin ng fans perspective ng battle rap. Yan. Kasi, ang mga napapanood natin, mga puro battle rapper eh. So, tingnan natin yung fans, sabihin na natin, hindi ganun ka-avid kasi hindi naman ako nakakapunta sa mga, anong tawag dito?
events ni Sir Arik. No? So, pero kung usapang rap battle naman, tingin ko kahit papaano, may masasabi naman ako kasi I have been watching Flip Top since 2010, 2011. Fourth year college ako noon. Nanonood ako ng Flip Top. So, and almost nasubaybayan ko siya, parang wala akong taon, walang season na hindi ako nanood ng Flip Top. Lagi naman akong nanonood. Kahit nung puro 1 minutes na lang, kahit puro process of elimination na lang yung lumalabas, nanonood pa rin ako ng Flip Top. Ayun, so please support my channel. Maraming salamat and gagawa pa ako ng maraming video. Abangan nyo na lang kung sino yung sunod kong i-review. Maraming salamat. This is Delayed Reaction. Peace out.